Magandang gabi ulit. Nagbabalik po tayo dito sa What's Up Doc. At napakaganda ng usapan namin ni Dr. Flores regarding rabies. Nalaman na natin yung mga symptoms, yung kung anong nangyayari sa pag nakagat ka ng aso. Okay? At ngayon, pag-uusapan natin treatment. No? Kasi kahit pa paano, pag nakagat ka ng aso, kailangan alam mo rin kung anong gagawin mo, no, Doc? Yes. O kunyari, nakagat ka. Anong gagawin mo? Well, Doctor, lahat ng pasyente, even in San Lazaro Hospital during my time during San Lazaro, fina-follow namin yung guidelines ng Department of Health, DOH, WHO guidelines yun. So, international guidelines. International guidelines. So, ang guidelines na sinasabi ko, kapag nakagat ka ng aso, darating tayo dun sa Category 1, Category 2, Category 3. Ano ang mga categories na to ng kagat ng aso? When I say Category 1, yun yung naglaro ka sa aso. Or I mean, meron kang pet dog, inahaplos-haplos mo yung dog mo na yan. Ang dog, ang response niyan, lalaway-lawayan ka rin sa kamay, right? Remember, the virus is in the saliva of the dog. You can find the virus in the saliva. So, therefore, kapag hinalikan ka ng aso din, nilawayan ka ng aso, na tiyempong dito sa kamay mo, meron kang sugat. O, sabihin natin, tusok lang. Natusok ng kahit ano, ng steel wool or whatever. Basta open wound. Open wound siya. Pwede pumasok ang virus dun sa sugat na yun. Okay. Na hindi mo alam, mamamatay ka na lang na wala kang alam na nakagat ka ng aso. Kaya nga. So, ang category 1, Doc, actually, kapag ganyan lang na alam mo naman wala kang sugat, iwawash lang ito with soap and water. So, walang treatment yan? Walang treatment, doctor. No need to give vaccines. So, every time you Play with the dog, always wash your hands. Yes, doctor. And make sure also na naka-inject yung... Yes, doctor. Oh. Actually, Hindi, pag-usapan muna pala natin yun. Bago tayo pupunta sa ano. Yes. Yung mga aso naman, kailangan. Paano mo sila binabaksinate? Yes, doctor. Ang ano po, ang importanteng, siguro, advice ko na to, no? So, sabihin natin napaaga yung advice natin. Kailangan lahat ng aso mabakunahan. Lahat. Dahil ang bakuna sa aso, magbibigay po yun ng 70% assurance, 70% reliability doon sa aso na walang rabies yan. Malaki kahit pa paano ang 30% pa rin na baka may rabies. Ang kadelikaduhan lang yung another 30%. Hindi ganun kalaki ka mukha ng hindi mo definitely binakunahan. Okay. So kapag nabakunahan yan, 30% na lang makakatakot. So, Fatal pa meron rin ang naman 30. tag yung mga yan pag nabakunahan, di ba? Yung mga aso usually. I guess, Doc, I don't know. Wala din. Ano, mas maganda may tag sila. Alam mo, nakabaksinate na sila. Anyway, so lahat ng mga aso kailangan bakunahan. Ang nagiging problema, Doc, sa mga bakuna na yan, nabakunahan sabihin natin sa isang locality, sa isang baryo. Oo. Sasabihin ng veterinaryo ng gobyerno, o sige, sa isang araw na yan, ganitong oras, sa place na to, pupunta kami para mabakunahan ng aso. Yung 100 aso, pupunta is only 40, 30, or 50. So, hindi na babaksinate. Lahat ng mga stray, lahat ng mga nakagala, hindi nila kukunin. So, kumbaga, balik lang. This is a government initiative naman. Actually, government initiative. Government. Libre na itong bakunahan. Yes. And also, NGO, sa Rotary Club. Rotary Club, right? magbabakunahan. Rotary Club, nagbibigay tayo. Okay. Very good. So at least alam na natin na lahat ng aso po, lahat, pabakunahan, huwag kakalimutan. Sige. So balik tayo sa yung category 1, Yes. soap and water. Yes, doctor. So, that is only category 1, yung hugasan lang ng sabon ng tubig. Then, you observe the dog. Just observe it in 14 days. 14 days. Yun lang ang gagawin. Okay. Wash lang ng sabon at tubig ang kamay or any part of the body na nalawayan ng aso. Plus, observe the dog. You observe it for 14 days. So kung meron kang alagang aso, kabibili mo lang, linig ka, Yes. ginalawayan ka, Yes. after 14 days namatay, Yes, yun ang problema. medyo... Kapag within 14 days may nangyari sa aso, huwag mo nang hintayin, mamatay mo na yan. Nagkasakit siya for 3 days, tapos on the 4th day, namatay siya. Doon pa lang time na magkakasakit. Alam naman natin ang mga nagkakasakit na aso. Paano mangyayari sa aso? Yun yung mga Parang hindi kumakain. Hindi kumakain. Titingnan lang ang pagkain tapos Ayun. lalayo na sila. So, Very usual. Hindi ako veterinaryo pero yun ang usual na nakikita ko sa mga aso, sa mga dogs or cats. So sabi nila parang nasisira ng ulo, parang gumagano ng aso. Yun na yung mga Later stages. Yeah, later Kasi stages nasa na yun. brain na. No? So, yun lang ang gagawin sa category 1. Okay. Now, andito tayo sa category 2. When I say category 2, these are minor abrasions and scratches. Mga simpleng sugat lang po.
particularly sa lower extremities. Kunyari, nasugat ka Yes, O, Doctor. ini-scratch ka Mga mo? sugat, scratch from the teeth, ha? ng aso. Yes, though hindi natin ma-identify kung it is from teeth or claw dahil parehong galos kung minsan. O, hindi, tsaka Dito. minsan linilik nila yung ano Yes, nila, tapos Doctor. yung claw, no? Yes, delikado talaga coming from Claw. the teeth. Ang category 2, kapag nagkaroon na ng sugat, kapag nagkaroon ka na ng minor abrasions and scratches, bibigyan lang siya ng vaccine. Vaccine lang. Doon na mag-start ang treatment. Vaccine, you give 5 times 5 ng times. vaccine. How many times? We are How many, what's the interval? The interval is you give 1 dose now, then after 3 days, on the 7th day or possibly 8th day, 30 days and 90 days. 90 days. So itong schedule na to, fina-follow natin to from San Lazaro Hospital. You call this intradermal injection. Yung kasing intramuscular injection, ang schedule niya, day 0 is ngayon. Then on the 3rd day, on the 7th day, 14th day, and 30th day. Ito ang intramuscular. Masakit. Isa, masakit kasi buong needle ipapasok mo. Intradermal is only sa skin deep lang siya. So, fina-follow namin ang intradermal injection. So, meaning, itong vaccine na to, pag in-inject mo yan, yung katawan mo magpo-form ng antibodies Yes, Doctor. para makombat yung virus. Yes.